yan ay may tumawag sa akin. Sino yung tumawag? Okay, of course, concern na concern, ito ay taga-Ayala Alabang. So nung tumawag siya sa akin, chinek ko yung yung balita, wala pang balita about dun sa sinabi niya. Pero ano ang nangyari? Ayon sa ating puting ahas na taga-Alabang, Alabang na naman, di ba? May naganap nung nakaraang araw na pag-raid ng mga kapulisan, team effort, may PIDEA, sa isang pulburon manufacturing. Remember, ang BFF ni Marcos Jr. na si Mark Anthony Sayarot sa Alabang din nahuli, 2 bahay ang nerentahan niya doon at yan ay nakalagay sa media, but recently, this year, ay napawalang sala si Mark Anthony Sayarot. So, a few days ago, lingid sa kaalaman ng taong bayan habang abala ang mga buwakan ng GNMS sa Congress at ang kanilang mga alipore sa media. Kayo naman, mga jutang GNMS, mga media kayo, hindi nyo ginagawa inyong trabaho. Ito'y ayon sa ating informante na nagkahulihan doon. Ang ginawa po ng drug lord o ng pulburon lord ay ipinagmalaki pa na BFF o kaibigan niya si Liza Tanas. Ano ang nangyari? According to our source, tumawag itong pulburonic lord. Hindi pa lang pinangalanan kung sino yung pulburonic lord. Pero one thing ang sigurado, ang ating informante ay tumawag kay Liza Tanas at kay Bangag na eto, hinuli ako, dinadampot ako dito, dadadagawan mo ng paraan. Then, alam nyo ba? Alam ng media ito. Kasi, ayon sa ating informante, may kasamang media doon sa Alabang. So, ang ginawa, pina-stepleran ang bunganga kung sino man yung media na yon. Ang ginawa ni Liza Tanas, according to our source, pinadalhan pa ng security, PSG, itong nahuling drug lord, ayon sa ating source, mga palaga. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi ka ba magagalit habang ang mga media na inimbitahan, may mga matitino pa tayong PIDEA dyan eh. Sakala nila siguro, okay, according to our source, hindi nila alam na may kaugnayan ang pulburon lord kay Liza Tanas at kay Bangag o kakilala. Kaya nung nahuli, ay tumawag lang kay Liza, nagmalaki pa ang pulburon lord. Nagsiga-sigaan pa daw doon, kaya sabi ko, saan pupulutin ang taong bayan? Tumawag sa Bangag na gobyerno at pinadalhan ura-urada ng PSG o ng security. Sino ang nagbabayad ngayon para sa security? Taong bayan, PSG. Alam mo, talagang double, triple trouble, quadruple trouble ang nangyayari sa Pilipinas. Walang mahuhuling drug lord, pulburon lord. Kasi nga, paulit-ulit natin, magkasabwat sila. Kayong mga taga-Alabang, alam nyo to. Ang nahuling pulburonic manufacturer, alam din ng media ito. Hindi lang isang media, maraming media na nandoon. Kasi alam nyo naman, kapag mga ganitong operation, ay kinukontak yung media. You know that already. Pero dahil tumawag kay Liza Tanas, magwawala na naman, magbabagrmartik na naman si Liza Tanas, at kay Bangag Jr. na hinuli nga yung kakilala nila, ayun, pinatahimik, pinashut up ang mga bunganga ng media. Ngayon, bayan kong mahal, mga palangga ko, saan kayo hahantong? Dahil itong mga drug lords ito, itong mga pulboronic na ito, si Liza Tanas na, si Bangag Jr. na ang nagpapatakbo. Kaya nga sabi ko dun sa informant ko kahapon, sabi ko sa kanya, hindi kaya si Sayarot na naman ito? Kasi napawalang sala na yun eh. Ang sabi ng ating informante, wag lang muna magbigay ng pangalan, pero ang sabi, sabihin mo yan, kausapin mo ang mga kongresista, ang mga politiko na wala nang pinag-usapan dyan sa Congress, sa Senado, kundi ang mga Duterte. Kahit awayin nyo yung mga Duterte, kung tutuusin, wala kaming pakialam, mag-away kayo ng mag-away. Pero ang problema, naaapektuhan ang bayan. Harasin nila ng harasin ang mga Duterte, which yan ang ginagawa sa atin. Hindi yan ang magsusolba ng problema, ng kagutuman, ng wakawalan ng trabaho, mataas na kuryente, mataas na bilihin, walang panghanda sa Pasko. Hindi yan, kahit ubusin nilang hantingin ang mga Duterte, hindi yan makakapagbigay ng kaalwanan ng mamamayang Pilipino. Pero ang pagpapadala ng PSG, ng security, mga kayong PSG, magsalita kayo, mga hinayupak kayo. Isang butod, Adictos Benedictus Marcos Jr., yung mga yan, susunod-sunod kayo dahil you have to follow your commander-in-chief. Sabi nga ni si Au Browner, kailangan nila sundin yung nakaposisyon o yung posisyon katulad ni Bangag. Susundin mo, kahit inuutusan na kayo, mga hinayupak kayong mga wala kayong pagmamahal sa bayan, na wag i-report, tinungal na lang yung bunganga ng mga media, wag i-report yung naganap na raid sa Alabang,
at pinadalan pa ng security, ganun kayo katraidor sa bayan nyo, mga hinayupa kayo, wala na kayo ginawa kundi Duterte, Duterte, Duterte. Alam na namin na ang target nyo Duterte. Alam nyo to, ang pulburon ay sumisira sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino na ito ay ginagamit nila at kasama ang kanilang pamilya. Bawat addictos na mga kabataan, tatay, nanay na nalulong sa pulburon dahil pulburonic lord na mafia na si Bangag Jr., cartel na yan, bawat pamilya, kayo ay para mga nauupos na kandila dahil sa problemang ibinibigay sa inyo ng pulburon na ang protector si Lisa Araneta Marcos aka Satanas, kidnapper pa, at si Marcos Jr. Ito mga pari na ito na nag-file ng impeachment, third impeachment kay Sara Duterte, kay Inday Sara. Anong pagsasalarawan nito mga palagay? Itong mga hinayupak na pari dyan, maari yan ay nasungal-ngala na ng pera ng bayan gamit ang mga rebelding makakaliwang grupo. Bakit kamo? Di ba may tinatawag tayong separation of state and church? Pero may karapatan ang mga pari na magsasalita na patungkol sa nangyayari o na nararanasan ng mga taong bayan. Okay na sana yun. No? Sige, dahil yun ang paniniwala nila na may 125 million na confidential fund. Binabato nila kay Inday Sara na ipaliwanag na. Pero yan ang target nila. Sabi ko sa inyo, last year pa lang. Ako ang pinakaunang nagsabi sa inyo. Ang natatarget ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Martin Romualdez, ang mga vloggers, si Pastor Kibuloy at si Sara Duterte. Dahil i-eradicate, pupuksain nila lahat ng mga kritiko, haharasin, kakasuhan, at ito'y nangyayari ngayon. Ngayon yung mga pari na to, mga na yan, nagdadadakdak sila na yan, ganun pa rin. Yung tema ng kanilang mga drama na 125 confidential fund, pa-plunder, chuchu-chuchu, pero tahimik ang mga ito sa kidnapping na ginawa ni Lisa Marcos ni Bangag Jr. nangidnap ng 2 bata, tahimik sila sa pagsisinghot ng isang presidenteng authenticated bangag. Tahimik kayong mga yawa kayo, kaya kayong mga Katoliko na katulad ko, wag na kayo magsimba dyan sa mga pari na yan, sino man yung mga nayupak na yan, dyan sa simbahan nila, wag na kayong magsimba. Dumiretso kayong magdasal sa Diyos dahil yung mga pari yan, mga demonyo yan, ang sinusunod nila ay ang impyerno. Why? Kung para sila sa inyo. 125 million pesos ipagpalagay na natin, pagbigyan na natin ang kanilang kahibangan. Nanilunok ni Sara yung 125 million for dahe. Pero tahimik ang mga buwaka ng GNMS. Sa 1 billion a day flood control project na harap-harapang binaboy kayong lahat dyan sa Pilipinas na ipinagmalaki sa SONA, then the next 2 days, inanod kayo ng baha. And now, itong mga nayupak na pari na to, walang testamento o statement patungkol dito sa PhilHealth zero budget or zero subsidy na ang maaapektuhan dito ay buong sambayan ng Pilipino. 110 o more than that, 120 million Filipinos, well, minus siya medyo may pera-pera, di ba? Yung mga Pilipinong salat sa pera, mga Pilipinong walang kakayahang magbayad sa pribadong ospital, itong mga inayupak na pari ito, nakipag-connives sa kay Lisa Tanas, sa mga makakaliwang grupo para mag-file ng impeachment, pero tahimik sa ginagawa ni Marcos Jr. na panggigipit, tahimik sila sa pagpupoliticize, paggamit ng ayuda para bayaran ang mga tao, bayaran bilhin ang kanilang pagkatao sa halagang supposedly 10,000 pero 1,000, 1,500 na lang, 1,500 na lang ang napupunta dito sa mga ayuda-ayuda akap-akap ng mga hinayupak na to kasi binubulsa ang bilyon-bilyong piso. Eto ba? Gusto nyo ba maging Katoliko o baka naman hindi pari yung mga yan? Baka sila ay talagang rebuilding grupo na nagpapanggap lamang na pari.